Okay, tuloy-tuloy na tayo at sa puntong ito mga kaibigan, alam nyo, marami ang salo-salo, lalo na mamaya simula na ng ating Noche Buena at bukas, naku, katakot-takot ang kainan dito, kainan doon ng masasarap na mga putahe, lalo na yung mga pagkaing mayaman sa cholesterol. Oo. At inuman dito, yan, tamo sabi nga ni Wilson, inuman dito, inuman doon, kainan dito, kainan doon. May paalala ang ating mga dalubhasa, Verbs. Kapiling po natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Tony Liacion, isa pong cardiologist sa Manila Doctors Hospital. Good morning, Doctor. Magandang umaga, good morning. Yes, Doctor, ano po ang paalala ninyo sa ating mga kababayan ngayon na mamayang gabi po, ay magsisimula na ang kainan sa Noche Buena? Actually, ang preparation dapat siguro mga isang buwan o 2 weeks ago kasi yung build up ng cholesterol at saka blood sugar dun pa nag-umpisa. Pero siguro pwede din tayo magpayo kasi ang highest death rates kasi napag-alaman Christmas Day, December 25 at saka December 26. At ang highest death pangalawa, December 31 at saka January 1. So hindi pa late naman. So mag-iingat lang tayo sa pagkain kung masyado mataas sa cholesterol, particularly yung mga beef po, mga pork, at saka yung mga processed foods. Kung kailan tumiking, in moderation lang kasi maliban sa mataas sa cholesterol, maalat din siya, pwedeng tumaas ang blood pressure. Mag-ingat din sa matatamis na pagkain, ice cream, at saka mga cakes, kasi alam naman natin pwedeng tumaas ang blood sugar natin. Particularly, ang pag-inom ng alcohol, medyo moderate lang. Kasi may mga kaso tayo ng mga pasyente na nagkakaroon ng irregular heartbeat sa mga pag-inom. Ito regardless kung meron ho kayong sakit sa puso or wala. Ang tawag ho doon holiday heart syndrome, na biglang bibilis ang tibok ng puso pag umiinom ng alcohol, lalo na kung compounded by intake of iced tea or coffee, at saka yung stress ng traffic, at saka kung ano pa man po yan, na pwede ang pasyente magkaroon ng palpitation, mahimatay o mahilo, or sometimes will lead to heart attack. So, yan ho yung mga bagay-bagay na dapat tandaan ho ng ating mga kababayan. Tsaka yung pag-inom ng alak, pwede ho sa pag-uwi ninyo, kayo magmaneho ng motorsiklo or kotse na pwede magdulot ho na aksidente ho, particularly ngayon araw ng Kapaskuhan. Dr. Liacion, meron po tayong text dito, tinatanong po na hindi maiwasan talaga yung salo-salo, masaganang pagkain. Alin daw po ba ang mas aggravating? Kung iinom ka ng hard brandy o whiskey o as against a pale pilsen? Hello, Doctor? Doctor? Okay. Mawala ang linya ni Dr. Liacion. Okay. Dr. Liacion, meron po kasing nag-text dito, sir. Tinatanong po na sa halimbawa'y ganyang hindi maiwasan ng masarap na kainan, coupled with drinking brandy or scotch or whiskey, alin daw po bang mas aggravating? Yung hard o yung mga pale pilsen? Nasa amount ho kunwari po, pag hard drinks ka, mas mataas yung alcohol. So, para ho kayo malasing ho sa beer, kailangan ho siguro, depende sa tolerance nyo, pero mataas ang alcohol content pagka naka-anim ho kayo. Samantalang sa scotch lang ho or sa brandy, kahit 2 shots lang ho, pwede na po kayong malasing, depende sa tolerance ninyo. So, ibig sabihin, mas mataas ho ang alcohol content ng hard drinks ho kaysa ho sa pilsen. Pero ang kakibat din naman sa pilsen, tumataas din naman po yung inyong blood sugar kung marami ho. Kasi yan ho, isa sa problema po ng beer. So, ang aking pananaw dyan, siguro, hinay-hinay lang ho pag tayo ay iinom. Wag ho tayong sosobra ho sa 2 beer. At sa isang shot naman, kung hindi kayo sanay, wag ko kayo sosobra sa 1 to 2 shots din ho. Yan ho ang aking payo sa ating mga kababayan po.
Pagdating naman sir sa mga taba, no, sa meat, gaano karami po ang safe na kainin yung in moderation po na sinasabi natin? Meron nung tayong healthy food plate po na hinahati natin ang plato sa 4 na parte. Yung 1/4 ho ng plato, ayun ho yung amount of carbohydrates. Nandun na ho yung rice. Kung ayaw nyo mag-rice, magbe-bread ho kayo mga dalawa. Kung ayaw nyo po ng bread or rice, pwede ho kayo mag-pasta. Sa isang 1/4, nandun din ho yung inyong protein. Ang preferred natin ay fish or chicken. Kung kakain ho tayo ng processed food, wag ho masyado madami kasi alam naman natin maalat ho masyado. Sa isang kanto, marami rin hong gulay dapat. At yung kahuli-hulihang 1/4 ho ay prutas naman ho. At wag ho tayo masyadong uminom ho ng mga soda kasi maliban ho sa caffeine, mataas din ho ang calories doon at saka sugar. So ganun ho natin dapat to tingnan kung paano natin ho kakain ho ng malusog para sa ating mga kababayan po. Okay, maraming salamat po Dr. Tony Liachon ng Manila Doctors Hospital. Isang dalubhasang cardiologist, Bebs. Yes. At yan ho, ang panawagan na paalala niya, eat moderately, drink moderately. Yes, hinay-hinay lang. Hinay-hinay.